You're joining public service. Pagod ka na ba sa showbiz? Hindi naman. Hanggang ngayon, nagtatrabaho naman din ako, diba? I never stop working. And pag passion mo talaga, hindi ka napapagod. I love my job. I love acting, singing. I love our entertainment industry. Siguro it so happen na, alam mo yung destiny, yung tinatawag natin destiny. Pag destiny mo, walang makakapigil sa'yo. And ako kasi bawat galaw ko, I ask for a sign. I ask for a sign. And yung sign, si Ate Sara yung dumating. Oh. Yes, oo. Kasi hindi ako basta-basta nagdidesisyon. Dahil hindi naman, alam naman natin sa showbiz industry, magulo na rin. Pero nasanay na tayo. Pero kahit magulo, at the end of the day, pamilya tayo eh. So, ganun din sa public service. Ang public service kasi, iba din yung saya at nadudulot na nararamdaman mo pag nakakatulong ka. So, I think, I think ito na yung calling ko. Pasukan yung public service. Hindi ko nadadayain yung edad ko. I'm already 45. Wow. So, minus 10. Minus 10. I'm already 45 and I want to help more people para mas lalong maraming matulungan. And yun nga, lagi tayo nagvo-volunteer and sumasali, cooperate sa mga foundations. Nakasama na rin ako nakasama na rin ako sa St. Gerard Foundation. Okay. And doon kami nagkakilala ni Ate Sara. Yes. At Sarah, sorry, just like Ara, napakabaguhan mo rin sa ano. Pero sabi nga niya, wala sa kalingkingan niya yung dami na natulungan mo all these years sa Pasig. Why enter the public service considering you are a successful businesswoman? Actually, I've been frequently asked that question. Bakit ka tatakbo? I think I can share my skills, my experiences bilang isang ina, isang negosyante, at isang asawa. Kasi syempre not everything is by the book. Minsan you need life experiences to be maging isang magaling at magandang leader. Ang charming ni Ate Sara, she's really pretty. Just magkadikit yung age niya, no? 45, 48. Okay, I think we are ready with that first. Tita asked her, she would always ask the best questions. So, I am Cesara Rowena Vizcaya, or fondly known as Ate Sara. I grew up in the United Kingdom. Yes, I grew up in the United Kingdom. I studied there until I was third year high school. Then my parents, dito na kami pinaaral sa Philippines so we could adapt the Filipino culture. And doon pa lang, bata pa lang ako, every Christmas, namimigay kami sa mga less fortunate than us. Kasi kahit middle class kami, syempre, parang pasasalamat sa blessings for the whole year ng magulang ko, which I have carried through nung nag-asawa na ako. Kasi ang bili ng daddy ko, kumita ka, kahit konti, matuto ka mag-share. And wala namang mawawala sa amin. Actually, napansin namin, tuwing nag-share kami, mas malaki yung bumabalik sa amin. So, yun. We just continued what my parents started. Contractor din daddy ko. Lihiti mo akong taga-Pasig, Bangbang, etong barangay na to. Father ko was a former kagawad noong 1970s. So, tatlo kami magkakapatid. I was the only sibling na bumalik dito sa Bangbang kasi doon kami sa ibang barangay ng Pasig. So, ako bumalik talaga dito sa Bangbang. Mahal ko ang Pasig kasi sa totoo lang, pwede na kami mag-settle sa ibang lugar. Pero dito na pinanganak yung tatlo kong anak kasi yung panganay ko, siya yung namesake nung St. Gerard. So, yung St. Gerard, pangalan ng panganay kong anak.
He was born in the UK also. So, yun. That's just a little something about myself. Self-made woman din pala to, Tita Asa. Congratulations. Sinabi mo you grew up. Kasi magiging question kasi yun eh. Alam mo. Actually, I still have my British accent. I can still speak in my tongue language, which I grew up with. Pero I am recognized Filipino, so all the privileges of one Filipino, I have the same privilege. Kaya I am allowed to run for any public position. With that, thank you so much. Ano nang mababago? Dapat walang mabago sa atin. Tatan wala. Dadalas nga ang pagkikita natin. Career, sa trabaho. Siguro, syempre magfo-focus tayo dito. Meron lang ako natirang commitment na tatapusin after election. But I'll be focusing if binigay sa atin yung pagkakataon ang public service. I'll be focusing here in Pasig. Kasi ang ano namin ni Ate Sara, makita na ng tao na meron na kami na sa madaling panahon, meron na kami nabababang projects, may ginagawa na kami hanggang sa kaya namin maibaba na. Kasi syempre, life is too short, karamihan po dito, maraming may sakit talaga. Yun, so, isa sa nagustuhan ko, yung magkaroon ng free hospital dito sa Pasig. Okay, thank you. To go, we make Pasig a smart city. So ID card siya na, ang tawag dito, yung data, sorry. Ayan, sample. Yan, ito yung sample. So, this is the foundation card. So, kinukuha namin yung data ng bawat Pasigenyo para halimbawa, nag-avail sila ng medical assistance, financial assistance, nebulizer, pag-glucometer, i-scan lang yung QR code para hindi ganun kahirap ang request. Parang mga paperworks masyado. Yes, less paperworks para kahit pa paano hindi napapahirapan kasi hindi ko mo government kung baga, we're preparing, kung palarin mo kami, nagsistart na kami na magparamdam kung paano maging isang smart city ang pamamalakad namin kung sa sakasakali. If I may comment lang yung tao mo kanina, sabi ko, sana ganito lahat ng mga college. I think for now, the pressing matter here that kailangan talagang ma-address is healthcare. Sobrang medyo kulang ang healthcare system natin here. Now, which is we are addressing parang band-aid solution lang through our medical missions. So, talagang yun yung isa sa mga priority projects namin na if ever palarin nga kami, hospital talaga ang ayusin namin. So, more of like a city. Wherein hindi nag-aalala ang mga Pasigenyo na kailangan nila magpa-CT scan sa labas, sa MRI sa labas. It's inside the building already. Hindi nila kailangan magpa-laboratory sa labas kasi nandun na rin na ma-facilitate at ma-accommodate. Kung ano yung isang private hospital, I think we can do that here in Pasig for a public hospital. As well as giving Pasigenyos the zero bill that we are aiming for the hospitals here in Pasig. Siya sinuting yung ang ganda-ganda na ng kwento ng buhay mo. Ganda. Yes, thank you. Keep sharing po yung formula. May formula ba sa gano'n? May ano? Formula sa success ng I think ang success, I think the key to success talaga is learning to share your blessings. Kasi ang katwiran ko, pwedeng kunin ni Lord yan tomorrow eh. Pwede kang back to zero where we started from before, like, nung kami mag-asawa. Pwedeng kunin ni Lord yan anytime. I think He made us instruments para makatulong sa less fortunate din na sa amin. Kasi alam namin kung ano maging mahirap. So, yun lang, sinishare lang namin. Sexy, no? Alam ko naman, ang ganda naman. Pero,
Stressful ba ang niya? Pumunta ng grassroots, Hindi maglibot? naman. Before naman ako mag-campaign, talagang nag-start lang ako ng healthy lifestyle. I watch what I eat, yun. Kasi di ba, pag pabata tayo ng pabata, di ba? Kailangan natin, iniingatan na natin yung mga kinakain natin. So, nagbawas tayo ng carbs, low carb. Yun. Na-achieve naman. Kaya mataas ang energy mo kasi nagka-fasting ka rin. Oo. Health. Para ikaw. Or parang ako daw. Hindi pa sa sarili. Okay. Pero hindi ko kaya yung ginagawa mong 72 hours. May himatay na ako habang umiikot kami ni Ate Sara. Hindi ko kaya. May formula for that. May formula. May formula din naman. Okay. I'd like to hear from the earliest bird today. She was here as early as... Sinusunod mo ba yun? Is Ara as well so girl na mahilig? Ako napakahilig niya. The charm. Yung charms ko. Actually, even sa old building namin, which is across the road, din siya, half house, half office noon. Hindi na lang nagkasya yung mga empleyado, kaya nagtayo kami ng ganito. Pero we started parang 12 years ago. Kasi pareho kami ng husband ko, Year of the Dragon eh. Okay. So, parang tinaray lang namin. And then, parang isa siya sa ingredient na yung positive vibes. Talagang totoo pala. Si Ara, nagka-jive pa kayo ni Ate Sara dahil sa Did you talk about it? Na you're into mga charms, ganyan, lucky-lucky? Talagang naniniwala ka dyan eh, diba? Hindi masyado, pero pag nakikita ko, ay, ang laki ng niya, like yung statue na, tawag doon? Meron ako noon, pero... Buddha. General Kwan. General Kwan. Ganun lang yung sa akin, yung sa kanya life size. So, nakikita ko yung collection nila. Wala namang masama na magpa-feng shui. So, pero hindi pa kami nagchichikahan about sa feng shui thing. Oo. Okay. Kasi di ba marami ka rin bashers, maraming mga komento, Yes. Paano mo hinaharap yung mga ganun? Actually, I try to avoid social media, reading any comments, para I can always project sa harapan ng tao, positive vibes lang. So, ang punching bag is my husband. So, siya na yung sumasalo. Yeah, siya sumasalo lahat ng mga negative comments, no? And totoo, paderang pabanggain namin. Pero, like I always say, pag nagsispeech ako, win or lose, pero win sana, no? Winner pa rin kami at the end of the day, eh. Why? Kasi ang dami namin natulungan na tao. Hindi mapapantayan yan sa any politics. Kaya parang winner na rin kami kasi at the end of the day, ang dami namin it's satisfying na makatulong ka sa kapwa mo. Totoo. Thank you very much. Thanks. Hindi naman, kumbaga, ang showbiz, andyan yan eh. Hindi mawawala yan. Ibigay ni Lord na manalo ka. Siyempre, mag-focus tayo dito. Pero katulad nga ng sinabi ko, meron pa ako kasing movie na hindi natapos. Tatapusin siya after election. Pero madali na gawin yung isang movie ngayon eh. Hindi na katulad noon na 8 months kung tapusin, di ba ngayon? Ilang days na lang matatapos mo na yung isang movie. Tatapusin ko lang yung contract. But pag nabisi na ako dito and focus, magagawa naman ng yun. Kunyari, if there's really a good offer na parang si Ninang Vilma, di ba? Ay, oo, of course. Nakakagawa rin siya ng movie once in a while kahit nung nakaupo siya. Pero nakafocus siya sa public service. So siguro, baka ganun. We'll never know. Bahala na si Lord. Pero magpo-focus ako sa public service pag tayo ay nanalo. Of course. Nakanood ko si Oprah eh. Si Mari Oprah. Oo. Di ba? Si Mari Oprah. Di ba sikat yung show niya natin? So, nakalakihan ko yung manonood ng show niya. Yung ginagawa niyang pagtulong. So, parang na-inspire ako doon. Dala-dala ko hanggang sa naging artista ko. Yun. Ang ganda din ni Oprah. Oo. She's